Tonet, Oh. parang may time na ba sa buhay mo, parang nangangailangan ka bigla ng legal guidance? Maraming beses. Pero swerte ako kasi meron ako mga friends na mga abogado. Tapos minsan, nagtatanong lang ako sa kanila. Pero yung mga kaibigan ko naman very open, very gracious to answer my questions. So yun yung gagawin natin ngayon sa ating quickie episode. Pero kakaibang quickie episode to kasi meron tayong guest. Tapos yung guest natin ay hindi lang basta advice yung ibibigay niya about sa pag-ibig or pera or career. Pero ang ibibigay niya ay legal guidance sa mga questions na from our ka-MS na hindi nila alam kung kanino nila itatanong na lawyer. Kasi yung yung first guesting ni Sir sa atin, nagpayo siya, tapos kumanta siya ng Taylor Swift song noon. Oo nga! Nalaman natin Swiftie siya. So maraming salamat po, Attorney Chel Jokno. Hello, Attorney. Welcome. Thank you for having me again. Maraming salamat, sir. At thank you kay Pepe na na laging always willing to help us kapag gusto namin i-guest si Attorney Chel. Gusto kasi namin, Attorney Chel, na maging parang recurring series din to. Like yung ibang mga series namin. Na para lang malaman ng mga viewers na mostly ay Gen Z and millennials na baka mamaya kung kanino sila nagtatanong kasi ng mga baka sa mga kapwa friends nilang laging Aries energy lang ang mga advice. So at least ngayon, meron tayong mga konting questions from our ka-MS na very, very lucky sila. Si Attorney Chel mismo yung magbibigay ng legal guidance. Tsaka sa Instagram ni Attorney Chel, like ko nakikita yung mga legal life hacks. Yung mga 1-minute video na sobrang helpful. Sige, pakilala tayo. Ako si JP. Quickie eh. Quickie nga pala. Ako si Tonet. At ang ating special guest ay isang lawyer, educator, writer, and human rights and justice advocate na founding dean ng College of Law sa De La Salle University and has been teaching law since the late 1980s. Tapos, siya rin ang nag-head ng Free Legal Assistance Group or FLAG, which was co-founded by his late father, Jose Jokno. Former senator din yan. Okay! Our special guest is Attorney Chel Jokno. Hello, Attorney Chel. Hindi 1980 sa pagkakasino na magturo. I started teaching 2000. Kasi masyado na akong thunders kung 1980. Pinatanda po kayo nito, Net. Oo nga eh. Matanda na nga ako eh. Sorry. Okay. At ito ang Walang Kwentang Podcast presents Quickie Lang to Promise featuring Attorney Chel Jokno. Start tayo sa mga quickie questions from our ka-MS. Kasi Attorney Chel, nag-post kami ng parang call for questions from our ka-MS sa Facebook and sa Instagram. So, at AWKP Stuffs. Tapos, yon sinala namin kung ano dun yung mga questions na pwede naming hingan ka ng legal guidance. Mabilis ang legal guidance. Yung first question po ay galing kay Schizophrenic. Paano po maningil ng utang gamit ang ngipin ng batas? Wow, hindi po ako yung nagtanong nito. Hindi talaga ang batas. Malalaman po natin. Kayo po makakasagot pala nun, Attorney Chel. Okay. Ganito yun ha. Pagka, ang first step dyan palagi ay magpadala ng demand letter. Ito ay isang kasulatan kung saan nakalagay yung amount, kung magkano dapat yung sinisingil ninyo, yung basis, kung ano yung basehan. Halimbawa, may kontrata, may kasunduan, yung kailan dapat bayaran, yung deadline, sabihin na natin. At paalala rin na kung hindi sila magbabayad, ay maaari kayong gumamit ng ibang mga legal remedies. Siyempre, ang tinutukoy natin doon yung pag-file na ng case kung ayaw talagang bayaran. And then, dapat may proof din na natanggap niya yung letter na yon. So usually, ang advice namin o yung guidance na binibigay namin ay isend yan through registered mail. Alam niyo yung di ba yung ordinary mail, pupunta lang sa post office, lalagyan ng stamp.
Pero sa post office, meron din yung registered mail. Mag-fill up kayo ng return card. Babalik sa iyo yon. Yun ang proof mo na natanggap niya yung letter. So, kung hindi Oh. kayo familiar, pagpunta niyo ng post office, magtanong lang kayo sa naka-duty doon kung paano yung magpadala ng registered mail. Pwede po ba yung parang papadala lang via, kunyari, Grab or via GRS Express? Pwede po bang ganun? Or kailangan post office Registered talaga mail. na registered mail? Pwede rin naman, as long as meron kayong katibayan, may proof na talagang natanggap niya. So, yung mga courier na yan, meron din naman proof yan. So, yung mga kilalang mga courier ang gamitin natin. But yung pinaka-sure talaga ay yung traditional way na registered mail. So, yun ang first step. Kung ang may utang sa inyo ay kapitbahay nyo o kabarangay ninyo or same municipality or city or katabing barangay, pwedeng idaan yan muna sa barangay. In fact, bago kayo mag-file ng case, dapat idadaan yan muna sa barangay. Pagpa-file kayo ng reklamo, isasubmit nyo yan sa barangay, punong barangay, and then magkakaroon yan ng tinatawag na conciliation process. Susubukan ng punong barangay at yung tinatawag na lupon tagapamayapa na isettle na lang yung utang. So magpapadala sila ng notice doon sa kabilang party. Tapos kung dumating, susubukan nila, may utang pala kayo, bayaran nyo na lang. Tapos mag-uusap kayo. Baka tumawad, baka kung ano man yung maging kasunduan nyo. Tatawad? Hindi, may mga ganun, ano? Negotiation. Kung ano man yung maging settlement agreement nyo, dapat gawin yung in writing para siguradong bound siya o obligado siyang igalang. Ngayon, paano naman kung talagang hindi magkasundo? So let's say, ayaw talaga magbayad. Then, mag-i-issue ang barangay ng notice to file action. Yun ang gagamitin nyo. I-attach natin yan sa complaint na ipa-file ninyo sa court. Okay, ngayon, marami siguro magtatanong, paano yan? Court, kukuha pa ako ng abogado. Ganito yon. Meron na ngayon bagong court. Well, hindi naman siya bago, pero may ilang years na yan. Small claims court. Hindi kailangan ng lawyer at bawal ang lawyer doon. Kung halagang hinahabol nyo, yung halaga ng utang ay 1 million or less, hindi lalagpas sa 1 million pesos, pwede nyo i-file yan sa small claims court. No lawyer, pupunta lang kayo sa website ng Supreme Court, ida-download nyo yung forms, pipilapan ninyo, susundan nyo yung mga requirement na nakalagay doon sa Supreme Court website, and then ipa-file ninyo yung inyong complaint. So parang dekahon na yan. May mga fill in the blanks na lang. And then, pagpunta nyo doon, kayo na mismo yung haharap. Hindi na kailangan magbayad pa ng lawyer. So, menos sa gastos. Kailan nag-start, attorney, yung small claims court? Ano na yan? Siguro mga 5 years or 6 years. Maybe even more than that. Hindi ko maalala yung exact date. Pero yung 500,000, hindi siya small. Well, at least kahit na malaki-laki yung amount. Dati kasi nung unang lumabas yan, hanggang 400,000 pesos lang yung pwedeng pasok sa jurisdiction ng court. Pero nung medyo nasanay na yung court sa mga proseso, inakyat nila. At least kahit laki-laki ang utang, hindi na kailangan ng lawyer kasi dagdag sa gastos yun eh. Question po doon, ano po yung mabibigay yung advice or legal guidance? Ano po yung amount na masasabi mong worth it na magsampa ka ng kaso, magbigay ka ng demand letter? For example, tipong 5,000, not worth the stress po ba yun? Or depende talaga sa tao? Depende sa pangangailangan. Kung para sa naghahabol ay malaking bagay yung 5,000, pwede pa rin naman. Pero let's say 500 pesos, tapos may filing fee pero maliit lang naman. I'm not familiar with the exact amount. Baka kung 500 pesos, hindi na lang. Pero kung mga 5,000, pwede pa naman. Depende sa pangangailangan at sa oras na pwede niyang ibigay rin doon. I think kaunti lang yung nakakaalam, no, attorney, na merong small claims court. Kasi parang yung iba pupunta pa rin sa mga TV show, ganyan, para magreklamo, ganyan. Totoo. Well, punta lang kayo sa Supreme Court website, yung judiciary.gov.ph. I can send you the link. Siya? OCA.
treasury.gov.ph/smallclaims/ At yan na. Pero Attorney Chel, di ba karamihan sa mga may utang, parang yung iba ginagawa nila, nagpapapirma sila. Sa nagpautang, nagpapapirma sila ng papel na I will pay, ganyan. Meron po bang bearing yun? Kung nasa tamang form, pwedeng i-consider na promissory note yun. Ibig sabihin talagang nangangako siya na babayaran niya. Pero kahit na simple kasulatan lang, proof pa rin yun na nangutang siya. So magandang i-attach din yun sa file ninyo sa small claims court. May nagtanong dito, Attorney Chel, parang kung may time frame daw ba yung kung gaano katagal matapos yung isang case sa small claims court. Ang kwento ng sister ko, kasi yung sister kong isa, actually nag-file siya. Sabi niya mabilis lang daw. So it did not take long for her to get a decision and nakakolekta naman siya. Kasi siguro nag-cooperate po yung inutangan. Oo. Kasi karamihan pa ng mga inutangan, sila na nga umutang, sila pagalit. Sila pagalit. Siningil. Kaya humanda na may mga utang sa akin. Papunta na kami ng small claims court. Bukas din. Thank you for that, Attorney Chel. Yes. JP, utang mo sa akin Okay, ito naman from, ang hirap nung niya, username. From @KLDNSTRMBLSSD. Paano po magpalit ng, interesting to. Paano po magpalit ng first name? According to the lawyer I consulted years ago, based on RA 9048 and Rule 103, sabi, we do not see any justification that will merit the change of your first name. But as someone who finds their first name ridiculous and absolutely hates it, even going as far as to consider it their dead name, what other avenues could I explore? Thank you. Ano bang ibig sabihin ng dead name? Meron bang Gen Z meaning yan or? I think ang alam ko po, Attorney Chel, sa dead name, kunwari transgender. Yung hindi na po nila ginagamit yung birth name nila. Parang ganun. Okay. First of all, naalala niyo noon yung may nag-trending na first name, yung pangalan niya, Spaghetti 88? Oh my God, meron. Diba? meron pang isa, ABCDEAEIOU. May ganon. Well, ganito Oh yon. my God. Nasa batas naman natin yan eh. If your name is medyo kakaiba o nakakatawa o ridiculous, ay pwede naman palitan yon. In fact, dati kasi, kailangan pupunta ka pa sa court. Ngayon, pwede ng administrative sa civil registry. Kasi pagka first name, you can download the forms. Again, punta lang kayo sa website of the Civil Registry Office kung saan, you download the website from the civil registrar, yung website ng civil registrar, and then once ma-accomplish nyo yung lahat ng required forms at yung dapat i-attach, pupunta kayo sa local civil registrar kung saan nanggaling yung birth certificate nyo. So let's say you were born in the city of Manila, so doon in-issue yung birth certificate, doon sa LCR, yung local civil registrar, doon yung dadalhin yung papers at ipa-file ninyo sa kanila. Tapos ipo-process nila yan. Ito lang ang nasa law kasi may several grounds yan to change your first name. The first is if the petitioner finds the first name or nickname to be ridiculous. So mukhang pasok ang caller dito. Spaghetti 88. If it is tainted with dishonor or extremely difficult to write or pronounce. So yun ang first ground. Then yung second ground, meron siyang ibang pangalan, yung gusto niyang palitan yung dati. So the new first name or nickname has been habitually and continuously used by the petitioner. And he or she has been publicly known by that first name or nickname in the community. So yun ang second ground. Okay. Or third, the change will avoid confusion. So tingin ko papasok siya at least sa first ground, maaring pati sa second ground papasok siya. Nakaka-intriga kung ano yung Kung yung name niya, no? Oo, hindi niya inano dito. Baka sa sobrang ridiculous nga yun na niyang i-share. Baka siya si COVID-Lin. Kasi may COVID-Lin eh. After po nun, Attorney Chel, pag malaman na yung Hintayin niya yung magiging resolution or decision ng civil register. Ngayon, pagpunta ninyo sa website, i-download niyo yung forms, you will have to, bali petition yun na i-accomplish ninyo.
Tapos meron silang naka-explain doon kung ano yung dapat na naka-attach doon. Basically, ito yung mga requirements ha. So number one, yung petition, kailangan notaryado siya. Ang tawag namin doon, verified petition. Then second, you have to attach a certified copy of the birth certificate, a certified true copy. Then you have to submit at least 2 documents, either public or private documents, showing the correct entry upon which the correction will be based. Anong ibig sabihin nun? Based on the question, ang ilalagay nyo dyan ay yung pwedeng salaysay ng, let's say, kakilala nyo, kapamilya nyo, or kaibigan nyo na pati sa kanila, they find it ridiculous. Just to support yung sinasabi, yung allegation ninyo sa petition. And then other documents that might be relevant. So kung meron man, i-submit din. Pagka natanggap na yun ng local civil register, you will be required to publish a notice in the petition in a newspaper of general circulation once a week for 2 consecutive weeks. Plus, yung pinakahuling requirement, may certification from law enforcement na wala kayong criminal record or pending case. Ayun. Kasi baka mamaya magpapalit ng pangalan para takasan ng batas. Ayun. So yun ang dahilan. Yes. Attorney Chel, may question ako doon. Meron bang kaakibat siya na consequences? Kunwari kung nagpapalit nga ng pangalan. Pero legal process naman yung ginawa niya. Ano yung mga possible na mga consequences na kaakibat? Kung let's say nag-file ka ng ganyang klaseng petition pero finalsify mo, sinabi mo na let's say ang dahilan mo, ang pangalan ko sa birth certificate ay Ricardo pero mula pa nung bata ako ang ginagamit kong pangalan ay Jerry halimbawa. Pero actually sa totoo hindi naman totoo 'yon. So bale niloloko mo lang yung local civil register. Ano 'yon? You're submitting a sworn document. Pwede kang ma-filean ng criminal case niyan. So dapat syempre kasi notaryado 'yon, lahat ng ilalagay niyo doon sa petition ay totoo. Kailangan. Dati nung bata ako talagang ayoko ng pangalan ko yung Jaime. Hindi naman ridiculous din. Hindi ko din alam. Ganda naman ano. Nagtatampo yung tatay ko noon eh. Halimbawa, may mga cases dati yung let's say, ang nasa birth certificate niya, Peter. Pero mula pa nung maliit siya, Pete ang palagi niyang ginagamit. Pati sa school records niya, pati sa ano. Ngayon gusto niyang gamitin kasi yung second ground, di ba yung habitually and continuously using that name na matagal na at publicly known siya doon sa pangalan na yon, pwede naman niyang palitan yon. Baka pwede rin dito pumasok, Attorney Chel, yung ang tagal na nilang ginagamit yung pangalan na yon, tapos late na lang nila nakita yung birth certificate. Yeah. Siguro nung kinailangan na magtrabaho, kasi dati naman hindi naman talaga kailangan yung pagpapakita ng birth certificate. Kasi mayroon akong kilala, may kamag-anak akong ganyan na paglabas ng birth certificate, iba yung pangalan niya. Pero ganun, yun pa rin yung pangalan. Pero apparently, dun sa birth certificate niya, parang 3 yung pangalan niya, pero isa lang yung pangalan na ginagamit sa mga ID. Kaya salamat sa nagtanong nito. Baka mapalitan na. Gaano katagal yung ganitong Attorney Chel, yung ganitong pagpaprocess? Depende sa munisipyo or sa syudad kung saan mo ifa-file yan. Kasi may mga areas na kakaunti lang ang nagpa-file ng change of first name. So, mas mabilis doon. Pero kung malaking city yan, let's say Quezon City or Manila or mga malalaking urban area, it might take more time kasi maraming naka-file na petition na gano'n. It's hard to say how long. It depends kasi. Kung yung birth certificate ko, kunwari, filed siya sa Taytay Rizal, pero QC na ako. Sa Taytay Rizal ko pa rin siya. Taytay pa rin. Doon pa-file yan. At kung kailangan pa ninyo ng guidance, pwede niyo naman ilapit yan sa nearest local civil register para lang magtanong bago niyo i-file ng official. So pwede lang tingnan yung attachments kung may kulang pa para pag pumunta ka ng Taytay ay kompleto na lahat. Okay, next question. Galing kay Saint Sherry. Ano po ang magandang gawin if nalaman namin na hindi pa pagmamay-ari ng land developer yung lupang inalok sa amin at binabayaran namin for more than 2 years na?
May naloko. Well, ito ang pinaka-basic syempre na prinsipyo dyan ay you cannot sell what you do not own. Kahit, let's say ako sasabihin ko, bili man yung lupa ko, pero hindi ko pala pagmamayari yon. Hindi pwede yon. In fact, maaaring maging crime yan na estafa. Kasi may element ng panloloko na niloloko ko yung binebentahan ko na kunyari ako ang may-ari, pero yung pala hindi. Ngayon, anong elements ng estafa para makapag-file ka ng case na ganon? Kasi yung sa facts na nakalagay ay 2 years na daw niyang binabayaran yung... 2 years na. Pero mukhang, at least based sa nakalagay dito, ay hindi naman pagmamayari ng magbenta sa kanya. So number 1, kailangan may false pretense or may fraudulent act. So yun nga, yung act na sinasabi mo, sa'yo yun, pero actually hindi pala. And then, dapat yung act na yon dapat ginawa ay bago either before or habang ginagawa yung panloloko sa binentahan ng lupa. And third, dahil doon ay na-convince siya na magbayad na. Dahil naloko siya. At nagkaroon siya ng damages. So, yung mismong pagbabayad na wala naman palang karapatan sa lupa yung nagbenta ay damage na yon. Kasi you parted with your money na wala naman palang basis. So, yun yun. So, yun yung isang option. Yung pangalawang option, pwede rin naman mag-file ng civil case. Kasi yung criminal case, di ba, may kulong yan, may multa yan. Kung ang gusto mo lang ibalik yung pera sa inyo, at kumuha, let's say, ng additional na damages, pwede naman mag-file ng civil case. May pinakita kayo yung developer sa kanila, kung meron man, di ba? Para sabihin na sa kanila talaga yung lupa. Usually, di ba, attorney Chel, parang sa mga lupa, meron yung, di ba, dapat clean title. Ibig sabihin, clean yung titulo, walang anomalya. Pero, uso attorney Chel, lalo sa mga probinsya, yung tinatawag na, hindi clean title, pero tax declaration, yung sinasabi nila. Tama ba? Parang, dati meron akong ganyang na naging experience na hindi clean title, pero tax deck. Ano po ba yung difference nun? Ay, syempre yung pinaka-safe dyan, yung may titulo talaga siya. Kasi it's only a certificate of title that proves that you really own the property. Yung tax deck, maraming pwedeng dahilan. Maaring binabayaran mo yung tax sa isang lupa pero hindi naman ikaw ang may-ari. O kaya baka nasa pangalan pa ng gobyerno yon o pangalan ng iba. At ngayon, second, ang isa pang guidance ko sa inyo ay kung magpakita sila ng titulo, huwag nyo agad-agad tanggapin na tunay yon. Paniwalaan. Dapat i-check nyo doon mismo sa Register of Deeds kung saan nanggaling yung sinasabing titulo, kung legit yon. Kasi kung minsan, may mga ganun kaming nababalita ang mga scam na kunyari, papakita nila, meron akong transfer certificate of title, pero pag pumunta ka naman ng Register of Deeds, wala naman nakaregister doon. Kailangan maingat tayo, lalong-lalo na sa pagbebenta o pagbibili ng lupa. Kapag malaki yung involved na pera, parang better talaga na na magtanong. Yung property, sobrang laki ng niyan. Sobrang laki ng monthly, di ba, ng na pera. Tapos biglang lulukuhin lang. Investment. Meron po ako na-experience dati, finorge yung signature nung may-ari daw. Kaya, nung pumunta yung totoong may-ari, meron nang nakatira. Teleserye ito. At ngayon pa naman po yung age ng mga ka-eme ngayon, yung mga viewers, na dahil nagkakaroon ng financial literacy, nagkakaroon ng mga ipon. Ngayon yung time na bumibili ng property, di ba? Tapos, dapat yun, sabing, naging investment na yung ng mga viewers namin ngayon. So, maganda yung sinabi ni Attorney Chel na pag pinakitaan, wag agad maniwala. JP, wag maniwala. Kailangan i-double check and triple check. Oo. Feeling ko yung mga sinasabi mong mga yung mga sinasabi mong mga kaibigan mo, ganyan. Feeling ko ikaw yun. Uy! Pero ang dami yung ganyan, yung parang na-excite ka, sobrang excited ka. Oo. Kasi ang dami sa probinsya, ang mumura. Mura talaga. Yung mga 100 pesos per square meters. Yung mga ganun kamura. Parang shit, totoo ba yun? Okay, ito, Attorney Chel, last.
paano, hindi sinabi ko sino nagsulat nito, pero paano makakakuha ng nakakatawa to, kasi hanggang ngayon nga wala pa rin tayo matinong national ID. Paano makakakuha ng printout ng national ID? Very practical. Okay, ang presumption ko dito ay nakapag-apply na siya pero hindi pa nakukuha yung mismong card, yung ID mismo. Kung ganon, pwede siya mag-request ng printout version sa PhilSys o yung national ID. Pupunta lang kayo dun sa website, medyo mahaba yung URL niya, and then you follow the steps stated sa website. Lalagay niyo yung transaction reference number na nakuha nung kayo nagrehistro, magpabook ng appointment, at doon dapat ibibigay na sa yung printout version kung ready na siya. Pero syempre, iba yung hindi ka pa nakapag-apply kasi kailangan mag-a-apply ka muna and then you follow all the requirements, yung mga dapat isubmit na documents. Pagka okay na, ganun pa rin ang gagawin na process. Pupunta kayo sa website, request kayo ng printout, pa-book ng appointment, punta niyo doon, makukuha niyo na dapat yung printout version. Attorney Chel, sa akin, parang yung experience ko, early last year, nag-apply ako ng yung national ID. Tapos, ang tagal, so may dumating na na parang bond paper. Tapos, printed na doon yung ID. Tapos yung parang may instruction na doon kung paano gugupitin, tapos ipapalaminate, ganyan. Tapos biglang may dumating, nakakatawa, akala ko yun na talaga yung ID. Yung parang ikaw gagawa lahat. Tapos bond paper lang siya. Elementary project. Pwede ba yun gamitin? Kung galing mismo sa government, sa PhilSys yan, pwede naman. May sila nagbigay. Ibig sabihin nun, dahil wala pa silang ma-issue na card, yun munang ginawa nilang pansamantala. Akala ko kasi joke lang eh. Kasi black and white, tapos parang NBI. At least picturean mo rin para kahit anong mangyari sa papel ay meron kang record. Okay. At you can use that actually. Pero meron nga 'di ba mga Attorney Chel, driver's license. Oo, driver's license. Meron din naubusan ng so lisensya mo, print mo, laminate mo. Di ba? Pati yung license plate, di ba? Ang daming hanggang ngayon. Oo, license plate. Wala pa rin license plate. 3 years na wala pa rin. Nagbabangga-bangga na yung kotse mo. Iba na itsura, wala pa rin. Di ba sabi nila, gagawin nilang 4 digits yung license plate. Pero tuwing sa mga kalsada, ang dami pa rin kotse na 3 digits pa rin. Kasi hindi lumabas yung yung bago ko. Baka chismis lang yun, Attorney Chel. Chismis lang. Kuryente tayo. Pero maraming salamat, Attorney Chel. Thank you, Attorney Chel. Meron siyang segment sa DZRH. No joke kay Chel Jokno. Tapos, ang gusto ko dun sa show ni Attorney Chel, para siyang yung ngayon, very mahinahon. Parang hindi kailangan kapag usapang tungkol sa batas ay kailangan nagsasakitan tayo. Or intimidating. Kailangan may violence. Oo, may condescension. Pero salamat, Attorney Chel. Sa next na mga kailangan maghahanap pa kami ng ibang mga questions. Ang ganda ng mga questions din ng sinend sa atin ng mga ka-eme kasi very relatable. Yung mga utang, tungkol sa lupa. Pero yung first name, kakaiba yun. Oo nga, nagulat ako. Nagulat ako din sa first name. Attorney Chel, ano na lang masasabi mo sa nanonood sa atin ng mga Gen Z at mga millennials tungkol sa batas o kung ano man? Well, kung meron pa kayong gustong malaman tungkol sa batas, meron tayong free legal help desk may website actually tayo, www.cheldiokno.com. At nabanggit nyo nga kanina, may mga explainer tayo sa TikTok. Hanapin nyo lang yung Attorney Chel Diokno across all social media platforms, mahahanap nyo yung mga video natin. Pwede rin po ba silang magtanong? Pwede ba kami magtanong doon, Attorney Chel, mag-comment ng mga questions? Mag-send lang kayo. DM. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Hanggang sa muli, Attorney Thank Chel. you, Attorney. Salamat. Alright, thank you rin. Paalam. Bye po. Paalam po. Thank you, Attorney Chel. Ayan. Uy, kinabahan ako. Diba? Bilang Ang bilis lang. Very quick. Ang goal talaga namin ni JP, magkaroon to ng series na no joke kay Attorney Chel Diokno. Para, yun nga, yung mga questions natin na hindi natin matatanong kahit kanino. Gusto natin anonymous.
Yan yung mga tungkol sa utang, tungkol sa maling investment, baka si Attorney Chel yung makaano. Oh. Or pwede nating siguro, invite din si Bam Aquino. May naisip ako na title. Ano? Pickpack Bam. Hello po, Senator Bam Aquino. Minsan kasi parang akala natin parang safe yung ginagawa natin. Pero magandang makarinig ng mga mga advice from lawyers talaga na tigilan mo na yan. Tigilan mo yan. Di yan tama. Maraming salamat sa ating VVIPs. Thank you guys. 88,000 tayo. Kahit ang aga natin ngayon 5 p.m. kami ngayon nag-record. 88,000 kami dito sa Zoom. Thank you, Gio. 54,000 tayo sa Discord. 5 a.m.? 5 a.m.? 5. Nasa ibang bansa kasi yan si nasa si ibang bansa si Francis sa Canada. Okay. So maraming salamat. If you want to be part of our live recordings, especially kapag join si Attorney Chel, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. Isakto niyo pag nandito si Attorney Chel kasi gaya nung kanina, ang dami nagpo-follow-up questions. So inaano namin, sinisingit namin yung follow-up questions lalo kung pareho kayo din, pinagkautangan, tapos hindi na kayo binabayaran ng 10,000 na kahit 10,000 sa usual yan di ba? Yung kung sino pa may utang sila pagalit. Sabihin 10,000 lang naman yan, ba't hindi ka generous? Dami mong blessings, ganyan. Parang ikaw yung nagagalit kapag sinisingil. Boy, hindi ako pala utang. Wow, yaman! Hindi talaga ako umutang sa friends. Promise yan, bihira, sobrang isang beses lang na malala. Tapos, nakwento ko na yun, di ba? Sobrang umutang ako, tapos nalubog ako sa utang kasi umutang ako sa 5-6. Tapos nagalit yung mga kaibigan ko sa, bakit dun ka umutang? Lalo ko nalubog sa utang. Kasi nga, ayoko umutang sa ayoko umutang sa kaibigan kasi nahiya ako. Yes, yan ang tinatawag po nating pride. Happy Pride! Punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. That's angwalangkwentangpodcast.com. And part of your subscription will go to our My Kwentang Scholar, which is grade 3 Masigasig. Grade 3 Masigasig. Sa Santa Monica Elementary School. Sa Laguna. So, inumpisahan na namin yung pagko-coordinate para sa renovation ng public school classroom. Ang dami nang nag-donate. Aside from pag-VIP, maraming salamat. Tsaka mga nag-pledge. Ang dami na. Super thank you, guys. So, ipupush natin yan, tapos magbibigay kami ng update sa inyo. Tapos, ang goal namin ay, kapag ready na, dahil maraming mga ka-eme na gustong pumunta doon sa classroom na yon, mag-arrange kami ng isang outing, excursion, papunta doon sa classroom. Tapos yon, gawa tayo ng isang activity doon sa sa classroom na yon. Tapos sama-sama tayo doon. Papatayo tayo ng waiting shed. Tapos andun yung mga pangalan natin lahat. Pangalan? Very politiko. Ayun. Yes. So, super thank you sa VVIPs natin. At maraming salamat sa mga nagjo-join lagi sa ating premiere. So, ito na yung bagong schedule natin. Every Monday and Thursday na ulit ang lapag ng Ang Walang Kwentang Podcast sa Ang Walang Kwentang channel sa YouTube. So, every Monday and every Thursday at 8 p.m. premiere yan sa YouTube. So, 2 episodes per week na ulit ang Walang Kwentang Podcast. Tapos, every Thursday, yung Monday episode, i-release namin sa Spotify. So, late lang siya by 3 days. Pero, yung Thursday episode sa YouTube ay YouTube exclusive. So, hindi namin yan na-upload sa Spotify. Yon. Pero tuloy pa rin yung mga pag-upload namin ng mga lumang videos, ganyan. Para kung nano-nostalgia kayo, pwede niyong panoorin na lang. So, ayun. Thank you. Thank you mga ka-MS. So, punta kayo sa @awkpstuffs sa Instagram. Nandyan yung listahan ng mga live recordings namin, tapos mga iba pang mga ganaps like KKB Presents. Yan yung gathering ng mga ka-MS monthly. Pwede tayo manood ng sine, mag-videoke, or mag-bowling, etc. Tapos ako naman, follow me @TonetHadaunes sa Instagram and TikTok and Twitter, X. And follow also @basta___cafe, yung future cafe namin ni JP with Ro and Dana.
Di namin alam kung kailan yung official na pagbubukas, pero nag-ano na kami, nag-specialty drinks tasting na kami. Oh, may taste test too Ni kami. Maita. Maita Super ni sarap Dana, yung te. Ni Dana, sabi ko ba Maita? Oo. Sorry, lito-lito na ako. Ayan, ako naman at JP Habak sa Instagram. Tapos, meron din kaming ang Walang Kwentang Podcast, After Podcast Chikahan. Tapos, so by this time, lumapag na rin ang Marahuyo Project sa YouTube channel ng Anima Studios. Ganyan. Pero maraming salamat. Thank you guys sa laging pag-support ng projects. Yes. Thanks, guys. At thanks, Project guys. is Project sa TikTok and Instagram for updates sa film ni JP. Thanks. Bye, guys! Thank you, VVIPs. Bye-bye.